Good news. Mula ngayon, ako na ang pastor ng Binyan. Amen. Hallelujah. So manalangin po tayo, O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti. Sa iyo ang kalwalhatian at meron kang dakila, the best na gagawin. Amen and amen. Hallelujah. Dalawa lang, Ma'am G, ang punto na nakita ko, yung conduct and character. Diba sinabi ko nung nitong ating pag-ahagis ng mga pera? Gulat nga ako ron, ang bilis maubos ng pera. yung morales kasi, pag-uugali yun. And character is internal, conduct is external. What you are inside will be seen outside. At ang isang punto na nakita ko, yung Colossians 4:2. Pray always. Pray continually with thanksgiving. At ang napakaganda, ipinepray niya ay ganito. At tama yung kanyang prayer. Makita sa akin ng Panginoong Jesus. Yun yung linalaman ng Colossians 4:2. At makita rin si Jesus doon sa mga ibang taong kasama ko. Amen? So, ngayon, ang answered prayer, ipagpapasalamat mo na ikay dininig ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, as you pray, believe that you receive. Kaya kailangan yun ang ating lakaran. At si Pastor Kenneth ay birthday kahapon. Ang patay lang naman sa kanya ay katawan, hindi ang espiritu at kaluluwa. Amen? At laging tandaan natin, mas maganda ang kamatayan kaysa kapanganakan. At ako nga ay nalulungkot din dahil nga yung mga kaibigan ko sa El Shaddai ay yung mga top brass, si Brother Dante, yung mag-asawa, pareho ng patay. Tapos yun nga si Brother Mike, napakababait niyang mga kapatid na yan. Kaya ikinalulungkot ko, pero yung edad naman talaga At ngayon ay napakahalaga. Itanong mo sa iyong katabi, are you an overcomer? Silipin natin at tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag ikaw ay overcomer. Nakita natin yung mga patutuo. At kung hindi nasa akin ang spirit of overcomer through the years, 46 years na kaming mga mag-asawang born again, mga anak namin sumunod, and 36 years kami sa broadcast, sa radyo at sa telebisyon ay 28 years. Kung kukwentahin mo yon sa madaling kwenta, more than 200 million ang gastos doon through those years. At ito'y ibinibigay lagi ng Diyos. At bakit ibinibigay? Dahil tama ang puso. Laging tandaan mo, pag tama ang puso mo, hindi ka maghihirap. Hanggang kaapu-apuhan mo ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Kaya napakaganda po't napakahalaga kung ano ang bukang bibig. Yung iba kasi, bukang bibig, pero tulak na palabas ng dibdib. Kailangan pag nagsalita ka, one-liner and then not double-minded. Pag sinabi mo, ay yung gampanan. Kaya yun po at ako'y naniniwala. Ano sabi ng Revelation 21:7? Sino raw ang overcomer daw? Ilan ang mamanahin? Silipin natin at kailangang nandun tayo sa pangako. They shall inherit all things. So ang mga magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng mga bagay. At nakita natin yung kwento tungkol sa mga property at nakita natin doon ang si Ma'am J ay malakas sa Panginoon. At ano ang katibayan? Tinutugon ng kanyang panalangin. At ang isa pang susi ay si Nanay Ising. Dahil pag ang magulang ay tapat sa Diyos, mga anak magtatapat sa Diyos. Kaya dito makikita po natin, basahin natin yung 21:7. He that overcometh shall inherit. Ilan daw po ang mamanahin? Ano kaya yung all things?
So physical, soul, spiritual, financial, social, all things Amen? At bakit all things? Because I will be His God. Yung katutukan kanina, ang pinagmamalaki niya ay ang Diyos. Kaya yung pangalang biyaya ng Diyos ay hindi binura. Amen? Ang laki doon sa building. At hindi maliligaw yung mga dadalo sa gawain. Ano po? Kaya dito, laging tandaan mo, sa biyaya ng Diyos, walang imposible sa atin. Amen? Magagawa natin ang lahat sa biyaya ng Diyos. Amen? So, he that overcometh shall inherit all things, and I will be His God. Personal po ito. And He shall be my son. Personal po ito ng pag-amin ng Diyos, ako ang kanilang Diyos, at sila ang aking magiging anak. At ang nakita ko po dito sa 15 taon, at salamat at tapat ang kanyang asawa dahil ang aming mga anak ay tapat sa Diyos. Hindi po namin sila pinuwersa, hindi namin sila kinuers, kusa silang naglingkod sa Panginoon. At yung kanilang yun ay desisyon dahil may nakita. At ang kanila namang mga asawa, si Sister Cathy at saka yung asawa ni Pastor Dexter at Pastor Jonathan, magaganda po ang posisyon nila sa hanap buhay. Pero pag hindi kayo magre-resign, hindi ko kayo pakakasalan, sabi ng tatlo. So nagsipag-resign sa hanap buhay. Hindi po basta hanap buhay yung kanila at malalaki ang sweldo nila, pero sila po ay dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa kanyang asawa, kaya tiyak na ang Diyos ay tuloy-tuloy sa kanilang mga anak. At ito po ang nakita ko bago yung mensahe. Nag-isip ako ng 15 dahil 15 taon ngayon. At ang unang ibinigay sa akin ng banal na Espiritu, katulad ng sinabi ni Ma'am G na siya nakikipag-usap lagi sa Diyos. Though your beginning is small, yet your latter end shall greatly increase. Kahit munti at maliit ang panimula, tayo po ay nagsimula ay sa Muntinlupa dahil lahat ng outreaches, ako ang nagpundar at ako ang nagtanim. At nag-assign lamang ako, kaya yung mga anak namin ang naging pumwesto at pumosisyon. Pero pagdating po dun sa mga paghayo, kahit po sa pusali, nandun at ako'y nagtuturo. At pag naitayo na, ang tatayo na, yung mga na-train ko, lalo't yung aming mga anak. So ngayon, bakit beginning is small? Huwag kang titingin sa kakaunti. Tumingin ka sa kakaunti na lahat ay may pusong tapat sa Diyos. At laging tandaan po natin, si David malalaki ang kasalanan, pero pinarangalan siya ng Diyos na si David, lalaking may pusong katulad ng aking puso. Ay makasalanan si David. Bakit siya tinawag na lalaking may pusong katulad ng sa Diyos? Dahil siya po ay nagbabalik loob at humihingi agad ng tawad at tinatalikdan yung kasamaan. That is the spirit of an overcomer. Iniiwan ang kabit. Tahimik. Ayun po ang overcomer. Walang imoralidad. Tahimik ulit. Nagsimula po tayo ay sa garahe. Umunlad. At katulad nga, tinangkilik din tayo dito sa San Pedro, ng isa ring may-ari ng eskwelahan ng St. Francis. At doon sa kaniyang palengke, pinagbigyan tayo na doon gagawin ng Sunday service. So ang upuan namin ay yung mga kahon ng gulay. At pag malaki-laki yung uupo, nabibiyak. At habang ako'y nangangaral, ay may bumabagsak. Hindi po na-slain of the Spirit, nabiyak po yung upuan. Kaya sabi rito, kahit maliit ang inyong simula, basta laging tandaan mo that God will enlarge what was started small. Kaya nga ang propesiya sa atin ngayon, kaya nga magti-take over ako as pastor dahil kailangan po na mahagip natin yung kabuuan ng pangitain. At sa akin ang pangitain, kaya ako ang may alam kung paano ito hahagipin at kung paano ito kukunin. At ako ay nagtitiwala at naniniwala sa Prayer Mountain na meron tayong project na almost 1 million, matatapos na po yung kitchen. Kaya doon ay dadami ang lahat ng mananalangin dahil hindi na sila tutuluan ng ulan.
So ngayon, basta tayo po'y tuloy-tuloy, I always expect the best, and because I expect the best, I will see always the best. And I will receive always the best. Because what you expect that you believe and see what you expect and believe, that is what you will receive. Amen? Wala kang tatanggapin na hindi mo pinaniwala at hindi mo inasahan. Kaya kung aasa ka rin lang, malaki na. Huwag nang bansot. Amen? Sapagkat ang Diyos pag gumawa, if you know your God, you shall be strong and you shall do exploits. Ano po yung exploits? Mga extraordinary task. Dahil kasama natin ang Diyos. Kaya nais kong makita natin, though your beginning is small, yet your latter end shall greatly increase. So, because we are faithful in small things, then God entrusted to us big things. Amen? Isipin mo, foreclose na, binili pa. Ay kung hindi malakas sa Diyos. Laging tandaan ninyo, ito, makinig kayong mabuti. Pag hindi ka nananalangin, tapos ka. Ang midnight hour, gates are opening or closing. Kaya kailangan mananalangin ka between 12 to 4. Diyan ang labanan. At pag ikaw ay natutong manalangin doon sa ganong oras, magbubukas ang mga pintuan at magsasara yung dapat magsara. At sa maghapon, ikaw ay magiging matibay at matatag. Amen? So ngayon, tapat tayo sa maliit, kaya tayo pinagkatiwalaan ng malaki at pagkakatiwalaan pa ng malaking malaki. Amen? Hallelujah! And then ang pangatlo, ang nakita ko, being confident in this, that He who began the good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Ang Diyos na nagsimula ng biyaya ng Diyos, dahil itong biyaya ng Diyos, gusto kong palitan ng pangalan, dahil nainganyo ako doon sa malaking simbahan na tinulungan ko, na napakalaki ng simbahan sa Bira Mall, sa Green Hills. Kumpleto, ang gaganda ng kanilang mga gamit sa music ministry, kumpleto. At may malalaking piano at kung ano-ano. At ang mga miyembro ay hindi pangkaraniwan, mga Miss Philippines at kung ano-ano pa, at mga mayayamang artista. Eh nangawala yun. Kaya tumulong ako at sabi ko, Diyos ko, dito na ako magpapastor. Yun yung kayabangan na sinabi kanina ni Ma'am G. Dahil nayabangan ako sa sarili ko, ang ganda nito. At ako ay nagbalak ng lihim. Pagpunta ko ng church, ng biyaya ng Diyos sa Muntinlupa, sabi ko, magkaroon tayo ng secret votation. Those who are in favor and those who are not in favor, tayo ay papasok doon sa isang simbahan. At tayo magpapasakop sa kanila, bumoto kayong kung pabor kayo. At 11, 12 kami, 11 ang pinaboto ko. At 10 ang favor, dahil maganda nga yung lugar sa Bira Mall. At 1 ang against. Sino ang panalo? Yung 10, ano? Pero nung sasabihin ko na ang panalo, dahil yun ang normal sa tao. Ang sabi ng banal na Espiritu, ang panalo ay yung isa. Dahil kung aking boses yan, 100% dapat. At sinabi ko, biyaya ng Diyos pa rin tayo, kaya hanggang ngayon biyaya pa rin ng Diyos. Amen, hallelujah. Kaya hindi ako papayag na masilat ang pangarap ng Diyos dito sa Binyan. Amen. Sapagkat dito sa Binyan, dito si Pastor Kenneth, kung siya kinuha na ng Diyos noong siya ay isilang sa Binyan Doctors at siya ay kasya lamang ang laki. Johan, kasi laki lamang ng sa kahon ng sapatos. At ang sabi nung Binyan directress ng hospital, ang sabi niya, kailangang i-incubate ninyo for 35 days. Dahil kung hindi, mamamatay ang batang yan. Dahil talagang, mabuti nga at pumuti, itim na itim siya dahil napakaliit talaga. At kinausap ko ang Diyos. Dahil sabi ko, Panginoon, una, ang sabi ng unang doktora, dumating yung isang doktora, in-eclampsia ito. Bakit? Napakataas ng blood pressure ni Mrs. Si Sister Alita. Sabi ko, Panginoon, nakala ko ba sabi mo yung normal?
At nag-blood test yung ikalawang doktora. Doktora, normal ah. So naisilang ng normal. So ngayon, talagang pinagdiinan, hindi sa walang pera. Sinabi ng Diyos, mag-ayuno ka ng 4 na araw. Hirap na hirap ako dahil lunch lang, hindi ako kakain ng lunch, yun lang ang ayuno. Pero talagang ako'y umiikot na ang mata. Pero tinupad ko yun at dinala ko si Pastor Kenneth, karga ko sa aking tiyan. Ang sabi ng doktor, Sir, pakipirma, mamamatay ang anak mo. Meron akong salita ng Diyos. Kaya gwapo si Johan. Amen. At si Lois. Amen. So ngayon, dito, nung ilabas ko, so laging karga ko siya sa akin siya dahil mahina pa si Sister Alita. At dinala ko sa isang doktor at napakaganda ng payo ng doktor. Sir, tama yung ginawa mo, mas mainit ang iyon tiyan. Kaya yon at lumaki yung bata na laging ang Diyos ay pinagtitiwalaan. At siya kung ilang taon na nasa asthma, pero tuloy-tuloy pa rin siya at talagang ang Diyos ay kasama niya. At siya ay naging matagumpay sa kaniyang pagkatawag ng Diyos. Then, yun pong confidence, ano po? Being confident that He who began the good work. Tiwalang-tiwala na siyang nagpasimula ng gawain dahil ang biyaya ng Diyos ang gumawa naman nito at nagpasimuno ay ang Diyos. At ang kanyang pinasimula, ang kanyang tatapusin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Amen? And then ang pang-apat, great is His faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos. Kahit hindi tayo tapat, tapat pa rin ang Diyos. At laging pagtiwalaan natin ang katapatan ng Diyos. At ang panlima, faithful is He that, and He will preserve us blameless even unto the day of Jesus coming. And then ang panganim, understanding the loving kindness of the Lord. Because the loving kindness of the Lord is better than life. Ang kagandahang loob ng Diyos ay mas maganda kaysa buhay. Kaya tayo ay nasa kagandahang loob ng Diyos. Through loving kindness and truths, we are preserved day after day. And then, ang pangpito, His mercies and compassions fail not. They are new every morning. So ang kaniyang kaawaan, dahil alam ng Diyos na mahina tayo, pero hindi siya papayag na madaig tayo ng ating kahinaan. Kaya dun po ang Diyos nakatingin. Kaya ako'y buhay dahil kinaawaan ako ng Diyos 24 oras. Ano po yung compassion? Yung compassion po sa dalawang salitang Latin, compatin, ang ibig sabihin to suffer together with. Yung dinaraanan nating krisis, dinaanan ng Panginoon, siya nagtagumpay, ikaw ay magtatagumpay din. Amen? So yun po ang compassion, na uunawaan ng Panginoon yung ating mga tiisin. Kaya sabihin mo, Panginoon, magkatulad tayo ng pinagdaraanan. Kaya pag walang nang uusig sa iyo, aywan ko kung nananalangin ka ng madaling araw, dahil pag nananalangin ka, may uusig sa iyo dahil hindi ka, magtrabaho ka na ng magtrabaho. Sige, magbigay ka na ng malalaking offering. Huwag ka lang manalangin. Okay lang kay Satanas yun. Pero pag nanalangin ka, doon ang bakbakan. Amen. Doon ang labanan kapag ikay nananalangin. Bakit? Sapagkat pag nananalangin ka, ang iyong inaabot ay ang puso ng Diyos. At pag napusuan ka ng Diyos, magbo-broadcast ka sa TBN World Television. Sabi nung Asia Director ng TBN, Brother Greg, pag napusuan ka ng Diyos, at pagkatapos ng ilang araw, Brother Greg, napusuan ka ng Diyos, na-approve ka ng TBN US na mag-broadcast ka sa TBN World. Amen. Hallelujah. At dito ano namang alam ko, ay napakahina ko, pero pag ang Diyos ang namumuno sa iyong buhay, amen, as many as are led by the Spirit, they are children of God. And who are those led by the Spirit? Siya'y payag-payagan sa Diyos. Amen. Unless, so pansinin po natin, ano po, kailangan ikaw ay umaasa lang ay sa Diyos. At pagdidiinan mo na Diyos lamang ang aking pag-asa, mapalad ang mga aba na walang inaasahan, kundi ang Diyos kanila ang kaharian ng langit. At ang nabubuhay na umaasa sa Diyos ay uusigin dahil kanila ang langit. Amen. Kaya kapag hindi kayo uusig, amen, ikaw ay, aywan ko ano ang iyong mana. Pero lahat ng nabubuhay na nagtitiwala at umaasa lamang sa Diyos, langit ang mana. Amen. Hallelujah. Oh, napakaganda po ng Diyos.
At bukas ang pintuan ngayon dahil ang propesiya noong January 29 nadala ng isang prophetess dahil noong 2019 ay ang sabi, ang nagpakana nung pagpunta ko naman sa Miami sa isang malaking gawain ng mga apostol at mga propeta ay si Pastor Kenneth. Daddy, inilinya na kita doon sa conference. At ang sabi roon, talagang ang biyaya ng Diyos ay gagamitin ng malakihan at malakasan. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Pag inakap mo yung propesiya, because believe God and you shall be established. Believe the prophecy and you shall prosper. Kailang katutustusan pag pinaniwalaan mo yung propesiya. Amen. At pinaniwalaan ko, kaya lahat ng miyembro at lahat ng may-ari ng gusaling nagpapagamit sa biyaya ng Diyos, pauunlarin at payayamanin ng Diyos. Amen. Both ways, ano po, kikilos ang Diyos. Kaya nga yung sa ating opisina sa Medicor Green Hills, ay napakalaki ngayon ng pag-unla dahil linagyan ng napakalaking ilaw at laging parang Pasko ngayon yung gusali. Bakit? Sapagkat sila ay pinauunlad ng Diyos, lumago yung kanilang negosyo mula nung tayo ay naruroon. Kaya lais kong iyong unawaing mabuti, it is not only the message, but what matters most is the messenger. Madali po ang mangaral, pero yun bang ipinangangaral ko ay buhay ko. Ang unang hahatol sa aking asawa ko. Dahil ang asawa, siyang nakakaunawa ng kaaway ng asawa. Sa Biblia po yun, it's the wife that will understand who the enemy of her family. Kaya nga po, napakaganda po nitong ibinigay sa atin ng Diyos. God has opened the door. At nakita niya na kahit malingkit tayo at kahit na kumikilos tayo habang walang pera, dahil ang pera darating pag kumilos ka habang walang pera. At pag ikay humakbang at sumunod, darating ang pera. Amen. So ngayon, ang pang-walo, that God's goodness and riches cover the earth. Ito po yung lahat ay nasa Biblia. Kaya ang nangyayari, maraming mahirap na Kristiyano dahil hindi siya marunong pumulot ng kayamanan. Ang kayamanan nakakalat sa buong lupa. Psalms 104:24, the riches of the Lord cover the whole earth. Kaya dito si Imam G. mahusay mamulot, kaya siya ay laging lutas ang mga suliranin pagdating sa pera. Kaya galingan mo ang pamumulot, alas 3 ng madaling araw, mamulot ka na. Amen, hallelujah. Through prayer, hindi po pwede yung pagalingan dito. Dako kung sa pagalingan, palagay ko naman ako hindi mahuhuli. Dahil ako ay galing din sa mga nagpagalingan, pero walang nangyari sa aming lahat. Kaya nga po, iyong tignang mabuti. Minsan meron akong kliyente dahil nasa sales ako noon sa Aboitiz Marketing. Kausap ko yung sales, yung purchasing manager. Talagang siya ay napakaganda ng katawan. Sabi ko, bro, ba't maganda ang katawan mo? Ay dahil lagi akong nag-exercise, lagi akong nagpapa-executive check-up. At pagbalik, kukunin ko yung PO, nasan si bro? Sabi ko doon sa assistant, patay na po. Sabi ko, bakit? Akala ko pa nagpapa-executive check-up at laging nagmamarcha o exercise. Laging tandaan mo ang susi ng tibay at katatagan, magpaampun ka sa Diyos. At kukunin tayo matapos natin ang takbuhin. Kaya si Pastor Kenneth kinuha, tapos na ang misyon at itutuloy natin. Sa bangkay niya, ang sabi ng Diyos, mula ngayon, at ito ay tipan ko sa Diyos at sumpa, mula ngayon, gampanan mo ang iyong papel. Pray daily and study the Word. Kaya lahat ng mga textbook ko, andun at laging binubuksan ko, basa ako ng basa. Because if you stop reading, you stop growing. Hello? We are all student until the last breath of our nostril. Hanggat tayo buhay, kailangan aral tayo ng aral at tiyakin mo na ang aaralin mo ay ang salita ng Diyos. Amen? At pang-siyam, in His presence, there is fullness of joy. Kaya kahit ano ang nangyayari, kailangan may kagalakan ka. Kaya nga sabi nung 3 naming anak, parang walang problema si daddy kahit milyon-milyon ang bayaran.
pumipirma ng checking walang pondo. At sabi nung asawa ng aming treasurer at isang piskal ng Makati, ba't pumipirma ka rin? Ay kung tumalbog yan, kulong kayo. Pero dahil tiwala siya na ang Diyos hindi nagpapatalbog ng tseke, kaya through the years, laging may pondo ang tseke. Ang paghakbang sa pananalig ay magtitiwala ka na pupunduhan ng Diyos ang iniutos sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya walang magiging mahirap na anak ng Diyos na nagtitiwala, at ang pagtitiwala habang wala. Pananalig is you believe what you do not see and you do not handle. And you cannot explain as long as it is the Word of God. At tuloy-tuloy po, at sabi nga noon, ang broadcast po kasi pay before broadcast. At tayo po sabay-sabay, RPN 9, IBC 13, dahil naman ako kay Brother Mike. Best friend ko si Brother Mike, at tapang ni Brother Mike. Sabi ko nga kay Ma'am G, alam mo si Brother Mike, ang hindi ko makalimutan, magkasama kami sa conference, hindi ko po makalimutan yon. At siya ay speaker, at napakaganda ng kanyang subject. At ako ang kasunod niya, may lumapit, may dalang candy. At ang sabi niya, itong candy ito, hiningi ko sa Diyos habang ako'y nasa pulpito, at sinabi niya kung ano ang candy, inabot ng isang dumadalo. At ang sabi niya, kung hihingi kayo, specified. Kaya mula noon, natuto akong humingi. Kaya mula noon, ako'y palahingi na sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga, hindi mauubos ang biyaya dahil marami pong pagpapala ang Diyos sa bawat anak niya. Hindi ka pangkaraniwan tao. Amen? Magikang palahingi sa Diyos because fruitfulness is through answered prayers. Amen? At magiging marami kang katugunan sa panalangin dahil kung ikay lalaki, mahal na mahal mo ang iyong asawang babae. Amen? At laging binibigyan mo ng budget. Dahil pag walang budget, magiging bad. Amen? Pero pag budget ay yung bad, mamumukadkad. Amen. Pero pag bad na BAD ay talagang mag-aaway kayo dahil paano yung pantuition, paano yung panggastos. Ngayon, kailangan masaya ang iyong asawa. Mga lalaki, kailangan masaya ang iyong asawa. Tahimik ulit. So greater is He that is in us than he that is in the world. And then, ang pang-12, we are always joyful, cheerful, and glad. Amen? Kailangan lagi ka nagagalak sa Panginoon. Pag ikay nabigo, ay sisigaw ka agad, salamat Panginoon sa malaking iyong pag-aangat sa akin. Buhay ko po ito. Amen? At ikaw po iuugnay ng Diyos sa magpapayo sa iyo na mga batikan din sa broadcast. Noon, ayaw ko na, noong 1994, sabi ko ayaw ko na. At sabi ni Ka Esong Marcelo ng CAS, hardin ng panalangin, sabi niya, Greg, huwag mong titigilan yan, tawag sa iyo ng Diyos yan. Wala nga po akong pero Ka Esong, ituloy mo lang. At sabi ng isang evangelist na katabi namin, wala kang pera? O ako mayroong mga t-shirt na itinitinda. O ito, dalhin mo ito, Brother Greg, na mga t-shirt na ito. Ibenta mo at bayaran mo yung utang mo. Isipin mo yun. Kaya mula noon, tuloy-tuloy ang broadcast sa radyo at telebisyon. Bakit? Dahil kasi ako ay napapahamon. One time, nasa gawain kami ni Brother Eddie. At pagkatapos nagkaroon ng break dun sa kanyang program, at ang sabi niya, Greg, ba't hindi ka mag-national TV? Ay tama, nakako ang local TV. Sabi, bakit? Mahal. Hindi ko makalimutan ang sinabi ni Brother Eddie. Sino ba ang Diyos mo? Hello? Ang Diyos natin ay galante. Amen. Kaya kung ikaw ay susunod sa Diyos, at ang sabi ko, sige Brother Eddie, magbo-broadcast na ako sa SOE. At dumating ang pagkakataon na sabay-sabay po yan, RPN 9, IBC 13, SOE 2 hours daily. Bakit? Dahil yung mga tapat na Diyos na si Brother Mike ay naging kaibigan ko, si Brother Eddie naging kaibigan ko, pakipagkaibigan ka ay sa mga matatapang. Amen? Pagkaibigan mo yung mga duwag, anong mangyayari? Maduduwag ka rin, pero pag matatapang, hahayo ka at hahayo ka at hahayo ka hanggang sa ikay nasa prayer mountain na. Amen? Hallelujah! At ang sumunod sa
greater is He, in His presence there is fullness of joy. In His right hands are pleasure forevermore. Yun po yung nasa 16:11 ng Psalms. And then, greater is He who is in me than he that is in the world. Then, ang kasunod po, we are always joyful, cheerful, and glad because we are justified, we are called, we are chosen. Alam mo, hinirang ka po ng Diyos. Huwag mong aakalain na hindi ka pa matagumpay. Kasi paano hindi ka naniniwala? Pag hindi ka naniwala, hindi ka magtatagumpay dahil walang maniniwala sa iyo. Amen? Kaya maniwala ka na ikay higit pa sa mananagumpay. Sabihin mo, mula ngayon ako ay higit pa sa mananagumpay dahil sa umiibig sa akin. Sige, ipahayag mo, mula ngayon ako higit pa sa mananagumpay dahil sa umiibig sa akin. I am more than conqueror because He loved me. Amen? Hallelujah. Hindi po yan sa kung ano-ano pa man dahil paniwalaan mong iniibig ka ng Diyos at lalaki ang lahat ng ipagagawa sa iyo ng Diyos and all your task will be rare. At magkakaroon ka ng alaala sa maraming iyong mga kakilala na ikaw ay mahina pero nagtiwalang lubusan sa Diyos. Kaya nga po, sa ilang aking nakita, who is an overcomer? So, sino ang mananagumpay? So, una, an overcomer know who he is. So, pagkilala mo ang iyong sarili, dito iisa-isahin natin ang talata. Sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ and who walk in the Spirit. Wala nang kahatulan. Sila na kay Kristo Jesus na nabubuhay na hindi sa laman kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At araw-araw kailangang ialay mo ang iyong katawan. Romans 12:1. At ang sabi ni Pablo, I beseech you therefore, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Na araw-araw, iaalay mo ang iyong katawan, banal, tanggap ng Diyos, at yun ang iyong wasto at tumpak na pagsamba. So paano ang pagsamba? Yung ating katawan ay kailangang banal. Ano ang ibig sabihin ng banal? Lagi kang humihingi agad ng tawad pag nagkasala. Amen? Huwag kang magtatagal sa kasalanan. Kung ikay magkakasala, huwag kang paaabot ng paglubog ng araw. Amen? Kailangan humingi ka agad ng tawad within the day. Amen? At nang sa gayon, ang iyong pagsamba ay tatanggapin ng Diyos. At pag tinanggap ng Diyos ang iyong pagsamba, uulan ng pagpapala sa bahay mo. Amen? Where there is no worship, there will be no rain. So if you keep on worshiping God, there will be rain of blessing wherever you are at. And then, ang pangalawa, we are sealed with the Holy Spirit. Tayo po'y selyado. Amen? Hindi tayo pwedeng matatakan ng Antikristo. At darating na po yung tatakan, pero hindi tayo matatatakan dahil tayo ay mapapapunta sa ulap ng maaga. So we are sealed with the Holy Spirit. Tayo ay may tatak ng pagmamayari ng Diyos at ito ay ang banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu nangangasiwa ng aking buhay, ng aming buhay at ng buhay ng lahat ng tagabiyaya ng Diyos. Amen. Even you are unaware pero we are praying for you na kayo ay makarating dun sa dapat ninyong pagkalagyan na lahat kayo ay nasa Mindoro ako sa isang kaibigan na malaking negosyante at siya ay ito'y naipatutuo ko na sabi ko, nako, sister, malaki ang problema ninyo. At ang sabi niya, bakit? Dahil meron kayong talagang problema. Siya ay nagtitiwala dahil nung ayaw umalis ang mga squatter doon sa binili niyang 40 hectares na rice field, sa Mindoro po ito, sabi ko, ating idalangin, dumi pa ako. Sabi ko, didi pa ako ha, palalayasin natin yung mga squatter dahil nag-aaklas eh. At pagkaraan ng ilang araw, nag-alisan yung mga squatter, walang usap. You have the power. Amen? Hindi ako lang, ini-encourage ko kayo, idipan ninyo ang inyong mga basic. Amen? Pero ayusin mo ang iyong puso. Mahalin mo ang iyong asawa. Kailangan ayos ang puso. Sabihin mo ayos ang puso dahil kahit di pa ka ng di pa. Sabi nga ng mga pastor ng San Juan,
Kaya naman po naniwala kay pastor yung mga kanyang dinipahan, gawa sa anghit ng kilikili niya. Para lang matapos na tawanan kami. Pero yun ay biruan lang. Pero talaga pag idinipa mo ang bisig mo, tama ang iyong puso, darating. One time dun sa ating prayer mountain, dahil maliit na lupa yun, at ang sabi ng nanay ko, itatayo natin ang prayer mountain. At sabi ko, saan tayo kukuhang pera? Alam mo, mas matalino pa ang matandang babae katulad ni Nanay Ising at ni Ma'am G. Mas matalino ang babae. Ako tanggap ko yun. Mas matalino ang babae kaysa lalaki dahil ang babae nakaka-concentrate. Ang lalaki, inom lang ng inom. At ngayon, so sinubdivide ko para magkaroon ng pondo yung prayer mountain at may isa ron na matigas. Magkakamatayan. Greg, magkakamatayan tayo. Hindi ko alisin itong bahay na ito dahil matagal na akong squatter dito. Squatter na matapang pa. At sabi ko, Diyos ko, ikaw na po ang bahala. Biglang bumagyong napakalakas. Bagsak yung kanyang bahay. At sabi, Greg, lilipat na ako. Kailangang idaan pa sa panalangin. Amen. At nung bumagsak, binigyan ko naman sila ng lupa na hanggang ngayon hindi pa rin nila nababayaran dahil nga walang pambayad. Pero may lupa sila. Hindi ko sila pinaalis. Kundi binigyan ko sila ng sariling lupa na hindi pa bayad hanggang ngayon. At yun ay since kailan? 1990. Isip-isipin mo, after 33 years, hindi pa bayad. Ay napakalaki pa ng bayaran niya. 15,000. Hindi mabayaran. Kaya nga po, sa isang tao na walang Diyos, malaki po ang 15,000. Sa may Diyos, maliit ang 15 million. Amen. Katulad ng ating narinig na patutuo kanina. Amen. So, our bodies is the temple of God. Yung katawan mo, nakatira sa iyo ang Diyos. Amen? Ngayon sasabihin mo, paano mangyayari yun? Ay, ganito ako. Yun ang problema. Tumitingin ka sa iyong sarili. Dahil kung makita nating mabuti, nung likhain si Adan, sino ang modelo ng Diyos nung likhain si Adan? Sino ang tinularan ng Diyos? Siya mismo. Kaya lahat sa atin, huwag mo sasabihin ikay pangit. Lahat tayo sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay maganda. Amen? Dahil bawat isa sa atin nilikha sa sinapupunan ng ating nanay. Kaya sabi ni David, dahil sa kasalanan ni Adan, ako'y ipinaglihi sa kasalanan. Pero dahil kay Jesucristo, pag ang tatay at nanay ay born again, yung sanggol na isisilang ay nasa liwanag. Amen? Kaya laging tandaan mo na magpakaalab tayo sa ating buhay na relasyon sa Diyos. At laging tandaan mo rin, ang sabi ni Solomon, a good name is to be desired rather than great riches. Mas mabuting pangalan ating hangarin kaysa dakilang kayamanan. At ang sabi pa rin niya, desire the favor of the Lord rather than silver and gold. So pag iyong hinangad ang mabuting pangalan at ang mabuting pangalan ay upang ang Diyos ay hindi mapahiya at ang Diyos ay hindi niya ipapahiya ang kanyang pangalan kaya hindi niya hahayaan na ikay maging pulubi. Kaya sabi ni David, tumanda akong ganito, wala akong nakitang nagtitiwala sa Diyos na ang mga apo ay naghirap. Kaya pag ikay nagtitiwala sa Diyos hanggang kaapu-apuhan mo ay sasayaw sa sobrang kasaganaan. Amen. Hallelujah. So we are more than conquerors through Him. And then, ang panglima, God will sanctify and preserve us. So tayo ay Kanyang ilalagay sa kabanalan na tayo po protektahan niya hanggang sa araw ng pagbabalik. 1 Thessalonians 5:23. At ngayon, now you know that in Jesus, you cannot be judged anymore as long as we live in the Spirit. So ngayon, how shall we live in what is the kind of life that we are going to pursue? Paano tayo mabubuhay at anong uri ng buhay ang ating susundin? Sa 2 Peter 3, so yung isa ay know who you are in Christ. Ang pangalawa, how you are going to live. Sa 2 Peter 3:11, 12, ano ang sabi roon? 2 Peter 3:11 and 12. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness? At dahil lahat ay tutupukin, naniniwala ba kayo na tutupukin ang lahat ng buong lupa sa darating na panahon?
Lahat ay tutupukin. Kaya maganda yung patutuon ni Ma'am G na hindi akin ang gusaling ito. Hindi akin ang mga property. At yun ang lagi ko ring bukang bibig, wala akong akin dahil lahat ang pagmay-ari ay ang Diyos. Amen. Pati buhay ko ang may-ari ay ang Diyos. Because I am owned by God, siya na ang bahala. And because I belong to God, walang nagiging kakulangan ang lahat ng naniniwala na siya'y pag-aari ng Diyos. Sabihin mo, ako'y pag-aari ng Diyos. We were created for His name's sake. Linikha tayo alang-alang sa Kanyang pangalan. Kaya laging babanggitin mo ang pangalan ni Jesus at lahat ng problema mo mapagtatagumpayan mo for His name's sake, not for your sake. For His name's sake, not for your benefits. Amen? Kaya nais kong maunawaan mong mabuti ang bukang bibig natin for His sake, for His sake, for His sake. Para at alang-alang sa Kanya. At makikita mo na ikaw ay iaangat ng Diyos financially, and spiritually. At ano ang sabi ng verse? Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Yun pong heavens na tinutukoy dito, itong atmosphere. Yan po ay masusunog at matutupok. Kaya gamitin mo na ang buhay mo at ari-arian mo para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? At daragdagan ka pa dahil ikay mapagkakatiwalaan. Basta ikay nagpapagamit at ginagamit mo yung pagpapala mo, daragdagan ka pa. Sabihin mo sa iyong katabi, daragdagan ka pa. Kaya hindi ka madagdagan marahil, hindi mo ipinagagamit yung meron ka. At mula sa kakaunti, dadami yan, ipagamit mo sa Diyos. Amen? The key to prosperity and wealth is by giving, and that is a law of divine economics. Give and it shall be given back to you. Siksik, liglig, pikpik at umaapaw at yumayanig. Amen. Hallelujah. So, ngayon sa verse 14, ano ang sabi? Magikang masikap at masipag. Therefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent. Yun pong diligent ay masikap, masipag. Amen. That you may be found of Him in peace, without spot and blameless. Kaya nga po, pag nakikita ko ang mga katotohanang nasa salita ng Diyos, kailangan po kung ano yung iyong trabaho, trabahuhin mo yan. Amen? Kaya nung ako ay nasa Honairon, Philippines, na binili ng AGNP, pinadadala ko sa malalaking project sa probinsya. At hindi ko makalimutan yung aking boss. Ang sabi niya, alam mo Greg, i-assign kita sa malalayong lugar. Kailangan matapos ang mga project doon. At huwag mong kalilimutan, makinig kayo, yung lagi akong natututo ang sabi nung boss ko, Greg, maraming walang trabaho at gustong magka-job. At pag nagka-job, ayaw job-jobin. Kaya ayaw kong maririnig na hindi natapos yung project natin. At lagi pong advance doon sa days na ng project. Bakit? Dahil ginab-job ko yung aking assignment. Amen. Kaya lagi akong may kasunod na project. Amen. Bakit? Ginab-job ko. Sabihin mo, job-jobin mo yung iyong trabaho. At makikita mo, be diligent dahil darating na po ang Panginoon. Amen. Mas maganda na tayo umaakyat na papuntang ulap. Bayaan mo na sila ang magtampisaw doon sa taiwan natin. Dahil sila hanggang lupa, tayo ay hanggang langit. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Ngayon, ito ang hamon. Huwag kayong malulungkot. Ang hamon ng Panginoon sa Matthew 5:13 and 14, you are the salt of the earth. Amen. So, madali pong mag-amen. Tingnan natin kung alam mo ang salt. Ang asin po ay combination of two chemical elements, sodium and chlorine. Sodium is poisonous by itself. Chlorine is poisonous by itself. Pag kinumbine mo, nagiging pampasarap at pampaalat. So ngayon makikita po natin, you are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? Ano po ang ibig sabihin? So kung ang asin ay wala ng alat, tanungin mo ang iyong kapatid, may alat ka pa ba hanggang ngayon? Dahil kung hindi ka maalat, ito ang sasabihin ko sa inyo. Ang maalat, ibig sabihin nabubuhay na umaasa lang ay sa Diyos. At pag ikaw ay umaasa sa Diyos at pinuna mo yung may mali,
masasaktan yon dahil ang asin, pag ibinudbud mo sa bukas na sugat, ayun, alam ninyo. Kaya pag ang isang tao'y pinuna mo sa kanyang kamalian at hindi tinanggap yon, ano ang mangyayari? Nahapdian. Amen. So you are salt and light of the world. Ngayon, tatanungin ko kayo, hawakan mo nga yung ilaw nitong mga ilaw. Hawakan mo, mahahawakan mo ba yung ilaw? Hindi, pero nasa paligid natin yung liwanag. Tama po ba? Kaya pag ikaw ay nabubuhay sa liwanag, walang kadilim ang magtatagumpay hanggat ikaw ay naruroon dahil liwanag mo ay magniliwanag. Amen? At dito, ito ay may babala. Kaya yung salt, light, and city. Ang babala, pansinin po natin, sino rito ang talagang taga-City of Binyan na talagang dito lihiti mo kayong ipinanganak? May ilan pero ang lungsod po ay puntahan ng mga walang pag-asa galing sa probinsya katulad ko. So sa lungsod ay pupunta ang mga walang trabaho sa lalawigan. Kaya ang lungsod ay puntahan ng mga walang pag-asa. At makikita natin ng Mexico City ay napakalaki ng kanilang population, kung ilang milyon. Ang NCR ay nasa 12 million. Saan galing yung mga mamamayan ng NCR? Galing sa mga probinsya. At dito makikita po natin, kapag ikay nagliliwanag at ikay umuunlad at nagkapera ka, mag-ingat ka, maraming magiging mabait sa'yo. At lagi kang pupurihin at sasabihin, alam mo, talagang ang husay-husay mo, ang bait-bait mo. Ang tawag po do'y parasite. Amen? Kaya pag ikaw ay pupunta sa mga squatter area, huwag mo silang ipapamper sa pagkain. Iyo silang sanayin na magtiwala sa Diyos at pag nagtiwala sila sa Diyos, hindi na sila magkukulang sa pagkain, saka mo pakainin. Pag nagtitiwala na sa Diyos, sa dami ko pong karanasan, halos lahat ng mga mahirap sa Muntinlupa, sa tabi ng Riles, lahat po yun, pinakukuha kami ng marami at kami maghahanda ng pampakain. At yung ating gawain sa Alabang, nagawa si Pastor Dexter ng libre ang edukasyon. At ang dami po, laging puno yung sinihan. Pero nung tumigil ang suporta, nawala na yung mga pinaaralan. Nawala na din yung mga pinakain. Tingnan mo lang yung katabi, pag ikay hahayo, ang dalhin mo ay sa Jesucristo, hindi pagkain. Sa simula, pakainin mo, pero sa pagpatuloy, patibayin mo. Kaya tingnan mo at makikita mo na ikaw at ako ay alat, asin, liwanag at lungsod. At makikita ang kahusayan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, dadagdagan ko pa, an overcomer is willing to hear what the Spirit says to the churches. Kailangan nakikinig ka sa boses ng banal na Espiritu. Amen? At makikita natin ang Smyrna ay pinakamahirap na simbahan. Pulubi halos ang mga miyembro ng Smyrna sa Revelation chapter 2. Pero pinarangalan ng Panginoon, though they are impoverished, though they are in poverty, but spiritually they are rich. Ang Laodicea ay napakayaman. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit kayo napakayaman, pero spiritually you are poor in the sight of God. Kaya dito makikita po natin, magkaroon ng balance, kailangan tayo mabuhay na nagtitiwala at umaasa ay tangi at lamang ay sa Diyos. At ako po'y naniniwala, if you are willing to hear what the Spirit says to the churches, if you trust the Word of God, at makikita po natin, an overcomer overcomes sin, the world, and Satan. Ang isang mananagumpay, talo niya lagi ang kasalanan, talo niya lagi ang tukso ng sanlibutan, at talo niya lagi si Satanas. At ang isang mananagumpay, hindi siya makikigaya sa mga taga-sanlibutan. Ang isang mananagumpay ay hindi nabubuhay na walang Diyos, kundi laging may Diyos. Kaya dito, we overcome sin
the world and Satan, or we might be overcome by sin, the world, and Satan. Which of the two? Sino ang pupwestuhan mo? Ika'y mananagumpay, kaya mamumuhi ka sa kasalanan. Say amen kung namumuhi ka sa kasalanan. At pangalawa, hindi ka makikipamatok sa sanlibutan. Kahit sila'y meron at wala ka pa, manatili ka lang tahimik. Isang araw, mas maganda pa yung darating sa iyo dahil hindi ka nainggit. Tingnan mo uli ang iyong katabi. Kaya wag mong kainggitan ang mga nasa paligid mo, basta matuwa ka kung ano ang meron ka at makikita mo, amen. Dumating galing Amerika ang asawa ko dahil in love sa akin, nagpakasal. At may dala siyang RCA TV, 1975 yon, napalitan yung RCA TV 1993. Pinagtiyagaan namin yung RCA TV. Yun po, hindi ako tumingin sa mga kapaligiran na magaganda na ang kanilang telebisyon. Basta ako, masaya ako at ako ay may mabait na asawa. Dahil laging tandaan mo, ang susi ng pagunlad, mabait na babaeng asawa. Amen. At yung bait ng babaeng asawa, kahit na ikaw ay maingay, siya ay nananahimik. At pag minsan lang, umiingay din. Amen. At dito, makikita po natin. Ang babala ni Solomon, live joyfully with the wife of your youths. And whatever your hand find to do, do your best para gawin mo ang lahat-lahat. At ako ay naniniwala at nagtitiwala na ikaw at ako sa biyaya ng Diyos ay walang imposible. Amen. So what is first love? First love is your deep love for and deep devotion to Christ and His Word. Yun po ang first love. Ikaw ay may malalim na pag-ibig at debosyon. Salamat na lamang at nung ako ay Katoliko pa, kahit lasing na ako, natatapos ko yung rosaryo ng iba-iba glorious mystery at kung ano-ano, nakaluhod. At ako ba ay tama ang ginagawa kung hindi sa aking hilig manalangin, hindi ako natutong manalangin ngayong ako ay born again na. Tahimik. Lumalakad ako ng paluhod sa Redemptorist Church. Nagawa ninyo yun? At tuwing Biyernes, nandun ako sa Sacred Heart, sa Quiapo. At pag Huwebes, nandun ako sa St. Jude Tadeo, sa may Malacanang. At pag masakit ang aking liko dahil sa kaiinom at kasisigarilyo, ikukuskus ko sa imahin ni St. Jude Tadeos. Abay, gumagaling naman eh. At ngayon, sabi ko, gumagaling naman ako, hindi dahil sa tama yung ginawa ko, kundi tama yung aking kahilingan. Amen? Bagamat hindi tama yung aking pinagdaanan, ako'y gumagaling. At dahil nga ako ay naniniwala na may Diyos, dinala ko ng Diyos sa katotohanan. Kaya ngayon, hindi ko na kailangan ang hihipuin. Ako ay sumasamba na sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang Diyos ay hindi nakikita, ngunit ikay nakikita. Kaya pag tinulungan mo yung nakikita mo, ikay sumasamba sa Diyos. Nadama mo na ba kung sino ang kapos sa pera sa mga kapatiran? Baka hindi, iniiwasan mo. Kung ikaw ay malakas ang pandama, alam mo kung sino ang walang pera at ikaw ay tutulong. Amen? At pag ikay matulungin, tutustusan ka ng Diyos sa ministeryong yan. Amen? At makikita mo kailanman na hindi ka magkukulang. Sa kabuuan, amen. Hate what God hates. That is an overcomer. Kamuhian mo ang kinamumuhian ng Diyos. It is an essential characteristic of those loyal to Christ. Enjoy ka ba sa kasalanan? Talikdan mo na ang kasalanan. All out, 100% talikdan mo na ang kasalanan. At titiyakin ko sa inyo, buong langit, nasa paligid mo. Panginoon, sa 15 taong ito, salamat po dahil ikaw ang nagtaguyod. Gawain mo kaya't naipagpapatuloy mo. At tulungan mo dahil ang isang matagumpay na simbahan, banal na espiritu ang nangangasiwa. At ang laging makikita ay kadakila at kapangyarihan mo sa katauhan ng iyong mga hinirang at itinalaga. Kaya Panginoon,
makapagsabi kami at makapaghayag, wala kaming pag-aari, lahat ay iyo. Kaya mula ngayon, dahil lahat ay iyo, ikaw ang mamahala sa lahat ng iyo, pamahalaan mo kaming lahat. Alang-alang sa dakila mong pangalan. Sa iyo ang kalwalatian at muli salamat sa 15 taon na labis na katapatan mo. And we expect the next year more than best of the past 15 years. And I declare that the 16th year is the new phase of more precious victory for God's honor and glory. In Jesus Christ's name, God bless and happy anniversary to all. Kayo ba ay masayang ako na ang inyong pastor? Ipalakpak ang mga kamay at ipadyak ang mga paa. Amen. Hallelujah.